Nagpatuloy lang ang ginagawa namin hanggang sa tumagal ng buwan na taon. Uuwi lang siya ng bahay nila sa hapon at babalik naman ng gabi sa akin. Pero mas madalas talaga na hindi siya nakakauwi sa kanila. Namatay ang misis ko noong 2021 at mayroon kaming isang anak. Sobrang lugmok na lugmok ako noon at hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa. Umalis ako sa inuupahan naming bahay para mabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. At bumalik ako sa lugar kung saan ako lumaki. Nag-decide ako na pag-aralin ng anak ko sa bahay ng mama ko sa Bulacan. Nagpatuloy ang buhay ko ng ganun lang at trabaho kaibigan lang sa loob ng isang taon. Hanggang sa bigla na lang may nakipag-chat sa akin. Aminado ako na nililibang ko lang yung sarili ko sa pakikipag-chat sa kanya. At nalaman ko na sa isang school pala kami nag-aral nung high school. Tumagal ang pag-chat namin ng ilang buwan at dun ko lang nalaman na may asawa pala siya. Nung nalaman ko, tumigil ako ng pakikipag-chat sa kanya pero makulit siya. Hanggang sa isang araw ay nagkita kami pero pakikipagkaibigan na lang talaga yung tingin ko sa kanya. Nagkaroon ng inuman no ng mga kaibigan ko. At nung gabi ring yun ay sumama siya sa bahay namin. Hindi ko na rin siya pinauwi dahil sobrang lasing na rin. Pinatulog ko siya sa baba ng bahay namin at ako naman ay sa taas. Hanggang sa nagising na lang ako isang umaga na nasa tabi ko na siya. Nag-almusal kami at nagkwentuhan at yung kwentuhan namin na yon ay nauwi sa sex. Pagkatapos nun sabi ko sa sarili ko hindi ko na siya kakausapin at tama na yung nangyari na yon. Kinagabihan nagulat ako at dumating siya. Buong akala niya pala dahil may nangyari sa amin ay may relasyon na kami. Hanggang sa halos araw-araw na siyang pumupunta sa bahay namin na akala mo wala siyang pamilya. Aminado ako ng panahon na yon ay nahulog na rin ako sa kanya. Ang mahirap kasi sa akin ay nagiging tanga na ako pag nagmahal ako. Nagpatuloy lang ang ginagawa namin hanggang sa tumagal ng buwan na taon na halos parang ako na yung asawa niya. Dahil ako ang katabi niya sa gabi at uuwi lang siya ng bahay nila sa hapon. At babalik na naman sa gabi sa akin at madalas pa siyang hindi nakakauwi sa kanila. Hanggang sa napatunayan namin na mahal namin ang isa't isa. Hindi na ako mapakali sa ganong sistema namin kaya tinanong ko siya kung ano ba yung plano niya. Bakit tinutuloy niya pa rin ang relasyon namin kung mahal niya pa yung asawa niya. Ang sagot niya lang sa akin ay mahal niya yung anak niya at ayaw niya pa ng gulo at pinag-iisipan pa raw niya ng maigi ang lahat. Nagpatuloy pa rin kami sa ganong sistema hanggang sa umabot na kami ng 2 taon. Maraming beses na akong nakikipaghiwalay sa kanya dahil ayoko ng ganong relasyon. Pero ayaw niya at ayaw niya rin umalis sa bahay namin. At hanggang ngayon ngay araw-araw at gabi-gabi pa rin siyang umuwi dito sa bahay ko. Letter sender, Dennis. Kung may asawa siya at kasal, malaking problema talaga yan kuya. At sa sitwasyon nyo na hindi siya makapag-decide, aminadong malaking gulo kaya hindi niya matimbang. Sa sitwasyon nyo, nakapag-invest ka na ng feelings sa kanya at ikaw yung lugi bandang huli. Napakabilis ng pangyayari sa inyo at dahil galing ka sa pagluluksa, siya yung naging comfort mo. Madali pa namang ma-fall yung taong galing sa ganyang sitwasyon. Piliin mo at panindigan mo pa rin ang maging tama at iwasan hanggat kaya. May pamilya siya at may anak ka. Huwag naman sa point na isusustain natin ang kaligayahan natin para maging pasakit sa iba. Kailangan mauntog ng babae mo kasi napakakati niya. Imagine sa'yo siya sa gabi at sa umaga sa pamilya. Hindi mo deserve yung ganyang klase ng babae na walang delikadesa. If nagawa niya yan sa asawa niya, sa'yo pa kaya? Kuya, galing ka sa pagluluksa, wag mong i-double kill yung sarili mo sa sitwasyon na ikaw yung talo. Pumili ka ng karapat-dapat maging ina ng anak mo at yung deserve kang mahalin ng solo. Huwag kang magtampisaw sa pag-aari ng iba.